Teka, ano bang meron sa pag-aasawa? Pag nag-asawa ba ako, magkakaroon ba ako ng superpowers? Or pag nag-asawa ba ako, hahaba ba ang buhay ko? Ang gulo? JB Animation. Pangit! Anak ng wering naman, no? JB? Uy, batchmate, kumusta ka na? Teka, wait lang. Sino to? Hindi mo na ako naalala, no? Ako to, si Barbara. Yung palagi mong hinihiraman ng ballpen nung elementary. Minsan hinihingian mo pa nga ako ng piso eh. Barbara? Ikaw pala yan? Ang nag-iisang breadwinner ng buhay ko noong elementary pa ako. Kumusta ka na pala? Eto, okay lang. Ikaw ba, kumusta na? Eto, busy na rin sa buhay at busy na rin sa pag-aalaga ng nag-iisa kong anak. Ikaw ba? Ilan na ba ang anak mo? Di pa ako nag-asawa, batchmate. Sobrang hirap pa ng buhay. Nako, batchmate, sobrang late mo na. Kaming mga kabatchmate mo, may tig-isa o dalawang anak na. Pero ikaw, kahit pa, wala pa. Kailan mo ba talaga balak mag-asawa? Teka, ano bang meron sa pag-asawa? Pag nag-asawa ba ako, magkakaroon ba ako ng superpowers? Or pag nag-asawa ba ako, hahaba ba ang buhay ko? Ang gulo? Siguro batchmate, not now but never. Isa talaga yan sa mga naririnig kong itatanong ng mga ka-batchmate ko or kahit ng mga ex-GF ko kung bakit raw hindi pa ako nag-asawa. Bakit nga ba, pre? Bakit? Itanong mo sa kukuti mo. Wala lang sigurong nagkakagusto sa'yo, pre, kaya hindi ka pa nakapag-asawa. Alam mo, pre, ikaw talaga yung gusto ko. Anak ng weteng. Bading ka ba? Ikaw yung gusto kong sapakin. At dahil na open topic natin to mga repa, ay isishare ko na lang sa inyo kung ano nga ba yung mga rason ko kung bakit ayaw ko pang mag-asawa, at isishare ko na rin sa inyo kung paano nga ba ako umiwas sa salitang pagkakaroon ng asawa kahit wala kayong pake. Isa sa mga nakakatawang experience ko mga repa ay yung nagkasyota ako na isang araw lang kaming nagkarelasyon. Oo, hindi kayo nagkamali. Isang araw lang talaga. Alam nyo kung bakit? Nung gabi kasing yun ay nagkakami, tapos kinabukasan, pinagsabi niya sa mga kakilala niya na magpapakasal na raw kami. Oh my gulay! Giing nang dili pa ko ganahang magkaasawa. Kaya ayon mga repa, nakipag-usap ako sa kanya kinabukasan, tapos I confirm na pinagkalat talaga niya na magpapakasal na raw kami. Nakapag-usap naman kami ng matino mga repa, tapos we decide na mag-separate na muna. Isa sa mga rason dun is gusto ko lang ma-secured yung future ko, tapos maiwasan na rin yung mga chismisan ng mga kabaryo namin. Isa rin sa mga nakakatawang experience ko mga repa ay nung pumunta ako sa bahay ng girlfriend ko. Excited pa ako nung mga panahong yun kasi nga first meet namin yun. Kasabay ng excitement mga repa, kasi nga first meet namin yun, is nakaramdam rin ako ng takot. Uso kasi sa amin dito mga repa ang obligar, or in a simple explanation, English yarn. Obligar, for example, yung nahuli kayong may ginagawang kababalaghan or gustong gusto ka ng pamilya ng babae, tapos kurisahan kayong ipapakasal. Ayoko! Kaya ang ginawa ko, nakipag-usap ako kay tita. Tita, pwede ka bang makausap saglit? O GB, ano bang pag-uusapan natin? Tungkol na ba yan sa kasal? Patay ka diha. Tabang nurse. Hindi po tita. Tungkol saan ba? Baka nag-away na naman kayo. Hindi naman po kami nag-away tita, pero related po ito sa kasal. Gusto ko lang po sanang humingi ng pabor tita na hanggang jowa lang muna kami sa ngayon ng anak mo. Yun pa po talaga yung kaya ko sa ngayon. Tsaka gusto ko pa pong makapagtapos ng pag-aaral. Wala namang problema yan. Basta maging mabait ka lang. Nung bata pa kasi ako mga repa nagkaroon kasi ako ng goals sa buhay. At kung ano yung mga goal na yun? Yung ma-experience lang naman yung mga mabibigat na trabaho na nakikita ko doon sa lugar namin. At dahil sa maigi kong pagpupursige at tiwala sa sarili, nabigyan ko ng katuparan ang lahat ng mga ninanais ko.
hindi lang isang mabigat na trabaho ang na-experience ko, kundi marami. Pre, sa mga mabibigat na trabaho na na-experience mo, ano ang pinakagusto mo? Yung pinaka nagustuhan ko? Wala. Nakakapagod. At dahil sa mga mabibigat na trabaho na na-experience ko mga repa, doon ko rin na-realize na napakahirap nang ang buhayin ng sarili mo dahil sa bigat ng trabaho. Paano kaya kapag may pamilya ka pa? Okay lang sana mga repa kapag inilatag mo yung asawa mo doon sa damuhan ay kakain siya. Oh, paano be? Balikan na lang kita mamaya. Kain ka muna dyan. Or okay lang rin sana kung, Ma, pa, iuwi ko muna tong anak nyo. Wala pa kasi kaming makaing bigas. Balikan ko na lang kapag nakahanap na ako. Okay lang sana kung ganun. Pero men, hindi. Responsibilidad mo yun. Isipin mo, tinuturing na parang prinsesa yan sa bahay nila yung babaeng napapangasawa mo. Tapos pagdating sa buhay mo, nagmimistulang pulubi dahil sa hirap. Oh no! I made this video mga repa hindi lang para makapagbigay aliw sa inyo, kundi nagbabakasakali rin ako na makakuha rin kayo ng kahit kaunti man lang na aral. Para kasi sa akin mga repa ay hindi kasi sapat ang salitang mahal mo lang para pasukin mo kaagad yung mundo ng pag-aasawa. Mas maganda kasi mga repa na mahal nyo ang isa't isa tapos kaya mo pang sustintuan kung ano man yung magiging obligasyon mo sa magiging pamilya mo. Kaya para sa akin, mas mabuti na yung pinaghandaan mo ang kinabukasan kumpara sa pinagsawalang bahala mo na lang.